Ang reading mo, Aquarius, welcome back to my channel. Naway nasa mabuti kayo. Kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo ng bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Four of Swords. I feel like yung energy mo dito, nasa sense ko na may mga bagay ka dito na iniisip, pinagdarasal, na gusto mo mangyari sa buhay mo. Some of you, gusto mo muna mapag-isa para mapag-isip-isip yung mga bagay na dumarating or nangyayari ngayon sa sitwasyon sa buhay mo na mapag-aralan kung paano yung mga dapat mong gawin or proseso dun sa gagawin mong hakbang. Ang mensahe ng card mo, may gusto kang gawin, pwedeng puntahan, or may hinihintay ka dito. Mas matatag ka na ngayon dahil doon sa mga naranasan mo, sa mga na-experience mo. Yun yung nagbigay sa'yo ng pagiging matapang na harapin yung mga pagsubok na dumarating sa'yo. May mga sitwasyon na hindi mo makalimutan. Para sa'yo, binibigyan mo pa rin yun ng value. Kahit na alam mo naman na wala na. Pwede nagbibigay sa'yo ng sadness. Sometimes, something here na nare-realize mo sarili mo na kailangan ng pagmamahal, kailangan na pakinggan mo rin yung inner self mo, yung intuition mo. Kasi malakas naman yung intuition mo pero hindi mo binibigyan ng pansin. Minamanifest mo na mabago yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Some of you pwedeng may travel na darating. Andun yung pagmamahal eh. Pagmamahal na binibigay mo or pagmamahal na nakukuha mo sa isang tao. Punong-puno ng pagmamahal. And this relationship is guided. Maaring pagmamahal sa sarili mo or pagmamahal sa isang tao. Kailangan mo ng mahabang pasensya. May mga pagsubok kasi na dumarating sa buhay natin na akala natin humihinto na yung mundo natin doon. Pero yung pagsubok na yun, it turns out na binibigay sa atin dahil kailangan nating may matutunan. Kailangan natin mapag-aralan na may mga bagay sa buhay natin na binibigay pero hindi pwedeng mag-stay sa atin. Binibigay dahil kailangan natin na may lesson tayong makuha doon. May mga sitwasyon na hindi natin maalisan dahil ikaw din mismo yung may choice nun. Binibigyan tayo palagi ng dalawang choice. Pero ikaw pa rin yung magdi-decide kung ano yung pipiliin mo. Something here na gusto mong ibigay na pagmamahal or may gusto kang i-share to your loved ones na kaya mo. Some of you pwedeng may tao na gustong bumalik sa buhay mo. Yung memories na punong-puno ng pagmamahal.
Clarify natin ang Three of Wands. The High Priestess and Ace of Swords. You're keeping it to yourself kung ano man yung mga bagay na hinihintay mo or gusto mong puntahan. May mga idea ka nang naiisip dito. Pwedeng communication or clarity dun sa situation. But you keep it to yourself. Clarify natin ang Five of Cups. Four of Cups and the Wheel. You want to be free. You want to get papasaya para sa'yo. Kung ano man yung mga pinagsisihan mo sa nakaraan. Ngayon, mas alam mo na sa sarili mo kung ano yung gusto mo. Yung peace of mind and harmony. Yung maging masaya ka kung ano man yung pipiliin mong landas. Clarify natin ang the World. Three of Cups and the Hangman. May iniisip ka ditong gawin. Pwedeng reconciliation, reunion. Pwedeng lumabas to enjoy moment na celebration, yung magpapasaya para sa'yo. May mga iniisip ka dito ng mabuti. Clarify natin Temperance. Seven of Pentacles and Two of Cups. You do a lot of things. You invest a lot to this kind of situation. Kasi mahal mo yung tao. And you're trying to balance everything pagdating sa pagmamahal. Punong-puno ng pagmamahal sa sarili or pagmamahal dun talaga sa tao na yun. Kasi ginagawa mo naman lahat na makakaya mo eh. Mahabang pasensya, binibigay mo. Clarify natin Strength. The Tower and King of Wands. Yung pagbabago para sa'yo, yun yung gusto mong mangyari. Some of you, someone here na gusto uling makapagsimula. Marami kang na-experience at yung pagsubok na yun nagpatatag sa'yo ng sobra. And nandun yung passion eh. Clarify natin the High Priestess. Five of Pentacles and the Sun. Magiging masaya ka dun sa darating. Yan o, papunta na sa'yo. Happiness, diba? And nararamdaman mo na to eh. Kasi yung intuition mo malakas. Andun yung healing also doon sa mga nangyari na situation sa past. Happiness and joy na parating sa'yo. Clarify natin the Lovers. Ten of Pentacles and Ten of Wands. Family. Andun yung responsibilidad na iniisip mo na gusto mong mapunuan palagi. Some of you, may abundance dito na parating. Financial stability. Maaaring magandang income, trabaho. And mapupunan mo yung mga pagkukulang, yung responsibilidad na kaya mo na ibigay. Clarify natin ang Six of Cups. Three of Pentacles and Six of Pentacles. Oh, may blessing ka na parating dito oh.
And nakikita ko dito na may mga inaayos ka o ginagawan mo ng paraan para makatulong, para maibigay kung ano yung kaya mo. At the same time, dahil matulungin ka, syempre may blessing ka ring darating. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Assertiveness, this situation can be healed gently and with love, as you have requested. Yet there's also a need for your strength and truthfulness with the other people involved. We will stand right behind you as you speak your truth, giving your strength and guiding your words. Ang mensahe ng iyong gabay na may mga sitwasyon na binibigay sa atin, akala natin hindi na magiging maayos, hindi na magiging okay or maganda yung kalalabasan, pero ibigay mo lang sa Diyos lahat ng tiwala at gawin mo lang yung best mo dun sa mga dumarating sa buhay mo. Magdasal ka lang palagi para makamit mo yung gusto mo at mga pangarap mo sa buhay. At magtiwala ka sa kakayahan mo sa Diyos Ama na makakamit mo rin kung ano yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Magdasal ka lang palagi at alagaan ang iyong sarili. At itong yung reading, Aquarius, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.